maimbestigahan si Maynard Moon na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. Oh yes, If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice... no, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Dali na yung palaka. Dawit na si Lisa Marcos patungkol po sa flood control projects na puro mga multo anak ng kaguwang iwiim ka. Meron pong sumugod sa ICI. Pinapaimbestigahan po itong si Lisa Marcos, ang prinsesa ni Ngiwim, anak ng kaguwang. Hindi pala prinsesa to, Rina Impactita. Yari kayo ngayon. Sabi ko na nga ba talagang ang mastermind ay budlat ang mata, anak ng kaguwang. Senador Marcolita uminit sa Department of Justice. Nagkabardagulan po si Senador Marcolita at yung acting Secretary of Justice na tabla rin budlat ang mata, anak ng kaguwang. Bakit mga budlat ng mata itong mga nasa gobyerno ngayon? Ang tataas ba ng mga opisyal? Ngayon na, ganyan na ba talagang uso ngayon under Marcos admin? Pag budlat ang mata, automatic in ka. At naungkat din po ang pagkidnap kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nagkangiwi-ngiwi ang mga taga-Department of Justice sa pagsagot. Iyak. Pero sa mga bagong pasok, baka naman ho pwede pa-like, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pambira yung video ko para sa tanghali sana. Hindi agad na public, nag-i-error ang YouTube. At sa mga gusto pong tumulong sa SMNI Foundation at sumuporta sa kanilang ginagawang relief operation ngayon, sa Davao na ho sila. Davao Oriental. Nandyan po yung kanilang mga number para po kayo'y makatulong. Sigurado po yan ay makapunta po sa tunay na benepisyaryo at wala pong tipid-tipid sa pagbibigay ng tulong, hindi kagaya kay Ngiwim. Negosyo in the making pag may dilubyo, anak ng baka. Ito, unahin po muna natin itong si Senador Marcolita na talagang uminit po siya dito sa Department of Justice. Una nga dito tinanong niya yung pahayag ni Senador Erwin Tulfo na tabla rin. Ay, nako! Natabla rin. Mahal na mahal si Baki. Diba, nakita natin sila sa Rome, Italy. Wow, kumain ng ice cream, padila-dila ng ice cream, anak ng gaguang. Bendalo ni Erwin Tulfo na sinang-ayunan nga rin ho ni Bunying Remulla. Kaya inungkat din po yan ni Senador Marcolita. Ang galing talaga ni Senador Marcolita, no? Ang talino. Pakinggan natin. The now famous statement, sometimes you have to bend the law to please our people. You're familiar with that? Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? Patay ka niya! Hindi mo alam yung Bindalo, anak ng kagwang ka? Sikat na sikat yun. Amo mo yung... Yes, Your Honor, anak ng tipaklong. Ay, nagbubulungan, budlat ang mata rin niya Ano ba to? Tawa ng tawa yung sa likod, Hindi mo alam? I refresh your memory. Yes, thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of restitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point where one of us made a suggestion. Sometimes we have to bend the law. Si Erwin Tulfo. In order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. Lala. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree. Because basically, in implementing the law, there are positions you can take.
but bending the law is not one of them, Your Honor. Narinig nyo yan? Oh, hindi daw pwede yung bend the law. So, tinabla niya si Buying. Pero sa dulo, animal, nagbago ang utak, anak ng kagwang. Oh, you cannot bend the law. Tama naman talaga. O bakit si Buying? Yes, Your Honor. Anak ng kagwang. Oh, dilaglagan. Oh. Buti na lang ganyan na sinagot. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi niya, oh, bending the law is okay. Basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. Mismo. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Not Correct. even in imagination. Mahirap po yun. Kasi kung sinabi mong you agree, Patay ka. ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan palang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin. Hirap na hirap kami. Mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon. Nakapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan. Tama kay Dansin. Talagang di lang sipon. Dugot pawis pa. Minsan nauutot ka pa sa kapagod eh. Gaya ho nito, pagod na pagod tayo sa kakabanat sa mga buhaya. Tapos bend the law, anak ng tipaklong oh. Wala eh, tingnan mo ang ginagawa ngayon ni Bunyeng, bend the law talaga ang ginagawa. Yun yung direksyon nila, nasanay. Bilang mga patriotic na citizens. Pwede mo ba, sir, sabi nila sa akin? Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Anak, patay ka dyan. Because somebody said, sometimes we can bend the law to please the people. I may be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? Can I? Thank you. Alam nga naman, sasabihin mo yes, anak ng kagwang ka. Budlat din yung mata ng SOG ha. OIC lang yan, pero yan na yan. Yan na nga po ang mahirap ngayon under Marcos admin. Talagang yun yung korte nila, binabali yung batas. Ganun lang, sila yung batas. Wala na ho sa, sa libro ng konstitusyon. Yung pinapatupad under Marcos admin, sila na lang ang may gawa. Kaya ang resulta, wala nang kwenta yung mga abogado, law school, wala na. Tuloy oh. Ito pong Secretary. Kay former President Duterte na po ito pag-uusapan natin ha. Maraming salamat Senador Marcolita dahil hindi mo pa rin kinakalimutan ang pagtalakay at pagsuporta, pagdipinsa kay former President Duterte. Bilib na bilib ako sa taong ito. Talagang hindi nakakalimot, tumatanaw ng utang na loob. Nabanggit rin po, narito. Yung pagkaka-transport ng dating Pangulo ng Republika. Ayan. Sa The Hague. Ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ng ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po eh. We will not assist the ICC in any way, in any form. Correct. From now on, I ask my secretaries to do the same. I mean, something like that. Pero nangyari, kabaligtaran, Secretary, di ba? The former Secretary of Justice explained that, well, those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman eh. Ito yung parang ephemeral lang nangyayari. Parang the government officials' decisions, sabi niya, sometimes can be changed at times. What do you think are the factors that necessitated a change of mind? Like from not
assisting the ICC in any manner, in any way, in any form. He was just transported there, now languishing in the detention center on the other side of the planet. What do you think are the factors? Bindalo na naman yan. Wala, binabali yung batas. Ito nga yung epekto eh. Ang resulta, tinatamaan tayo yung mga kritiko ng Marcos admin. Si Tatay Digong, epekto ng bindalo ni Boying. Used by the DOJ. First, Your Honor, if I'm not familiar to the particular circumstances that the particular facts that which made the secretary made the actions before. Who is familiar? Who is familiar from among second, you? Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So the position, the legal position on the actions of the former Secretary of Justice has been elucidated with the court. But for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the... Lol! OIC walang alam sa mga nangyayari. Puta inang wala talagang kwenta itong mga appointee ni Bongbong Marcos. Pahirap sa bayan, mga hunghang. Anong alam ninyo? Pulburon? Tigil na kayo sa kakapulburon, sir. Animal kaya nasira ang buhay ng mga Pilipino dahil sa inyo eh. The argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. My question is, what are the factors that necessitated a change of mind from not helping the ICC in any way, in any form, which is a policy matter, with the reverse that happened? I'm not privy to that, Your Honor. Who is privy? Walang alam, di Kasi nakakasagot. Your Honor, it may be the former secretary, now the ombudsman. Oh, wala na siya sa DOJ, nasa ombudsman na siya. Alam nga naman ipatawag natin siya rito. What happens now to the principle of continuity? Well, people might say and suspect that, even policy matters can be changed by mere whims or caprices, which are not probably based on sound legal basis. You are familiar with Republic Act 9851. This is our Philippine Act on crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Not so familiar with that. 9851, Your Honor. Kasi, Secretary... Abogado pero walang alam. Putang abogado kang abogado ka. Anak ng kamuti. Under that law, ang jurisdiction po ng mga tao na nagkasala under this law, under Section 17 of that law, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the Act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So if these are the assumptions in the law, ang Pilipinas ay may jurisdiction. And under Section 18, the Philippine courts, prosecution, and investigators, the regional trial courts of the Philippines, shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. Ngayon po, if we consider the applicability of this law, bakit po na-transport yung dating Pangulo natin at hindi natin nilitis sa sarili po nating jurisdiction? Yan yung tinatawag Senador Marcolita na bindalong. Si Buying talaga yung pinaka-original na author yan eh.
Ang nagbanggit lang talaga si Erwin Tulfok. Sila yan, mga Marcosis. Si Lisa. Dahil ang balita natin, itong si Baki, ang di umano'y talagang nagpumilit na ipadala si Duterte sa dahig. Yan o, yung budlat ng mata na pag-usapan din natin maya-maya. Itong si Bungit daw, nanginginig pa eh. At saka si Romualdez, si Baki talaga ang parang nagpo-post. Dalhin nyo, Bendalo, anak ng kaguwang. Darating din ng panahon, husgahan kayo. Itutuloy natin, Senador Marcolita. If with permission of the Honorable, may I refer to the Walang alam. Chief Dennis Chan? Anong klaseng SOG yan? Walang alam. Mas magaling pa yata yung mga political vlogger dito sa SOG ni Ngiwem. Putsangin na. Budlat pa. Oh. Oh, sino? Nasaan? Anak ng kagwang. Good morning, Your Honors. Good morning, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. You are correct, Your Honor, that Section 17 on jurisdiction provides for the state exercising jurisdiction over persons suspected or accused of committing a crime penalized under RA 9851. The second paragraph of Section 17, Your Honors, does mention that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Your Honor, I believe this was the justification relied upon by the former Secretary of Justice in the action leading to the transfer of the former President, Your Honor. Oh, lol! Paano nangyari? Nandun pa yung sa likod, oh. Tuta ni tuta ni Baki, oh. Full force sila ngayon, eh. Tatay Digong, Pilipino, papayag lang kayo na i-extradite tapos na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa lower court, regional trial court, makapaghanap man lang ng abogado si former President Duterte at ipagtanggol ang kanyang karapatan, anak ng kwanggol talaga naman, oh. O ito, banat ni Senador Jan. So, Mr. Chair, they are referring to the second paragraph of Section 17 of 9851. Is that correct? Yes, yes, Your Honor. Mr. Prosecutor, I noted that, but I think the colatilla is very, very clear. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. This is absent. So, Hindi binasa. how can you invoke this? Wala na tayong treaty. We have just withdrawn from the Rome Statute. Correct. So this cannot be applied. Is that correct? Your Honor, the way we interpreted that second sentence of instead the authorities may surrender or extradite, we see there two different actions to be taken by the state. It's either to surrender or to extradite, and then if it is to extradite, then it must be pursuant to an applicable extradition law or treaty. So the action taken, Your Honor, was surrender and not extradition. Pero ang sinasabi niya, pareho sila eh. Yung dalawang conditions na yun will be cut under this pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala tayong extradition law, wala na tayong treaty because we just withdrawn from the Rome Statute. Correct. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Kaya dapat yung mag-a-apply is 9851. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think, is or are operating, and they're willing
they're competent enough to prosecute, adjudicate, and proceed with the trial. Hindi ba? Your Honor, with all apologies, I am not able to answer the question as to whether we can prosecute. I am just merely stating that the action of the former Secretary of Justice for the transfer of the former President to the ICC was premised on Section 17, RA 9851, under the second paragraph. Yes, Your but Honor, what I'm saying is you cannot use this one because of the absence of an extradition law and treaty. Correct. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon under the false claim na pwede nyong gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun So ngayon, kung halimbawa nag-argue kayo sa Supreme Court, nangyari na yun, ando na yung Kinidnap na. yung mama, di ba? Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge or participation whatsoever in the events that Hindi, okay naman yun. Kaya tinuro ka kasi ni... Yes, Your Honor, to explain the legal justification or premise on which but the legal justification is wrong. we submit, Your Honor, although that is already pending before the Supreme Court, Your Honor. Thank you. Pucha. Alam naman talaga tong mga hunghang na to na mali yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pucha, extradition treaty. So hindi na ma-apply yun. Hindi na magagamit dahil hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ibig sabihin dapat ang batas natin sa ating bansa, yan ang masusunod. Dito natin litisin si Tatay Digong kung may kasalanan. So, itong sinabi ngayon ni Senador Marcolita, maliwanag na tama si Vice President Inday Sara, kinidnap harap-harapan si former President Duterte ng mga Pilipino. Na tama rin yung sinasabi ni Tony Boy Locsin na kinidnap si Tatay Digong. Ang kumidnap mga Pilipino, itong Marcos admin at dinala sa dahig. At yung ICC nga, hindi alam yung ginawa ni Ngiwim Pero sabi ng magkapatid na Rimulya, deal done na daw. Ayan yung nangyayari. Pero anyway, dapat magbabayad kung sino man may kasalanan. Kaya yung kulungan ni John Vic Rimulya, malamang para sa mga Rimulya. Okay, tuloy po natin si Senador Marcolita. Ito naman ay patungkol sa flood control. So, maya-maya, huli natin si Baki, anak ng kagwang. Itong mga mastermind talaga sa flood control, kusa nang lumalabas, no? Kaya cover up itong animal na ICI, anak ng kagwang, ICC, at saka ICI yung pinag-uusapan natin. Kaya, magiging alisto kayo, ha, mga viewers. Kasi, nakakabudol itong animal na ICI ni Ngiwim Minsan, nasasabi natin ICC. ICI pala. Oh, narito si Senador Marcolita. We're talking about the flood control. Ito. Anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod. Kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Correct. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado,
meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. Doon nga ho nakumbinsi itong pamilyang Diskaya na magsalita at pangalanan itong si Saldico at si Martin Romualdez. Tuloy, Senador. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 Congressman. members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagtraidoran. nagkaroon ng coup. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Si Tota Soto. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not the requirement under the law. Doon nga po nauso yung bend the law. Yung dito na argumento nila Senador Marcolita at ni Boyeng Remulla, dito nauso yan. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? I agree with the position of Secretary Boyeng Remulla, now the Ombudsman. Anak ng kamote. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kanina, hindi daw po ito yung bend the law. Ngayon, ito, agree daw kay Boyeng, anak ng kagwang talaga, oh. Dong, ano bang nangyayari sa isip mo? Animal, agree na daw sa kay Boyeng. Oh. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko ho kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahad niyo po yung iba pa pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa pong sarado, Senator. Wala pa pong sarado. Pero diniscourage na ninyo yung pamilyang Diskaya. Umalis na sa inyo dahil meron kayong pinapagawang script na ayaw ng pamilyang Diskaya. Yung script ninyo, ihatakin si Kuya Bungo na ngayon nga ho ay kinasuhan ngayon ni Trillanes sa Ombudsman. Yun yung script.
pilit ninyo kaladkarin ng mga Duterte, kaya umalis ang pamilyang Diskaya. Yun ang gusto ninyo. Oh, idawit mo si Duterte, idawit mo si Bongo. Sinabi man yan ni Vince Dizon at ni Boying, gawin kitang state witness, isama ka sa witness protection program. Anak ng kagang naman, oh. Puro na lang pandaraya, puro na lang panluluko. Itong mga alipuris ni Ngiwin, buti na lang may Senador Marcolita, buti na lang may Bisdak Pilipinas. Kasi siyempre, hinimay-himay rin natin yung mga nangyayari, animal. Kahit hindi tayo abogado, nakakaintindi tayo kung tayo pinapaikot na lang ng mga hinayupak na ito. Hindi naman siguro tayo tanga. Hindi kagaya ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba na animal, halos araw-araw pulburon, kaya mga budlat ang mata. Di ba? Mga trolls, ni WM, anak ng kagwang. Oh, ito, banatan mo ulit, Senador Marcolita. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the senator, hindi, ang ibig ko sabihin, Opo. kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for Correct. example, of the applicant? Kasi, kapag tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. Correct. To burden him or her with additional requirement which is not in the law, hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about Opo. the WPP. Opo. Witness Ba't protection. pangkalahatan ang sinasabi ninyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban po. Kaya manalo nga, po ba't yung Parang lutang tong hinayupak na SOG na ito. Pangkalatang na sa isip. Witness protection program nga, wala nga yung sabi na, wala nga nakalagay sa batas na kailangan nung magsauli para magiging under witness protection program ka, anak ng kagwang, oh. Before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes. Correct. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Correct. Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Meron na bang pronouncement? Baka Senador Marcolita ang mag-compute si Bunyeng, tapos si Bunyeng manghingi ng kickbacks doon sa pamilyang Diskaya, anak ng kagwa. Puta. Kawawa naman pamilyang Diskaya, di ba? Nahingihan na ng kickbacks ng mga DPWH official, mga congressman, tapos ngayon, may kaso ngayon, hihingi naman ng kickbacks, anak ng kamote naman. Oh my God, ito. Oh. We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. Mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Correct. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga, kayo po yung ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law, para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately magko-qualify siya eh. Kung hindi marunong umintindi ang prinsipal ng law, panigurado, tayong lahat ay maging loko-loko. Ano ang mangyayari sa atin? So makapagpakulong ka ng mga walang kasalanan. Kasi hindi mo naintindihan eh. Makapagpalaya ka ng may kasalanan kasi hindi mo naintindihan ng batas eh.
O baka naman, naintindihan mo, binabali nyo lang. Ginagago nyo lang. Yun yung maliwanag dyan. Dahil may gusto kayong mangyayari, meron kayong tinatawag na hidden agenda. Parang ganito. Bago natin si Senador Marcolita i-play. Pucha, kung ang doktor walang alam paano tumingin sa kanyang pasyente, paano mag-check up, pero doktor siya, kung hindi marunong magbasa sa kanyang kalagayan, sa kanyang medication, baka nga mali yung may bigay na gamot. Ano ang mangyari sa pasyente ng doktor? Anak ng baka naman, oh. Tuloy, Sin. Even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo rin siyang alisin eh. Correct. So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law. Kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law. Sino yung mag-explain ulit? Sabi? Puta, nagiging tanga ang mga May DOJ I be dyan. educated on that? Yes, Mr. Chairman. I just wanted to make an attempt to reconcile the debate on this matter. There's actually no... Nagiging bobo lahat ng Department of Justice representatives kay Senador Marcolita. Grabe yung talino ni Senador, no? Tingnan mo yung DOJ, puting-puti ng buka. Hindi kaya si Senador Marcolita, anak ng kagwang. Inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Nandun po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao at corroborated po to on its material points by other witnesses and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section... Hindi naman talaga most guilty. Sinong most guilty? Si, Diskaya. Nag-corroborate naman talaga. Yung mga pinagsasabi ng witness, si Diskaya, sino ba yun? Animal, nakalimutan na nga natin yung ibang witness kasi tinigil ng Senate Blue Ribbon Committee, anak ng kagwang, si Alcantara, di ba? At saka si Bryce Hernandez. Sino pa yung iba? Animal talaga naman. Si Gutisa, nakakalimutan na tuloy natin kasi walang Senate Blue Ribbon Committee, natigil. Nagkunik-kunik yung mga pinagsasabi nila ni Diskaya. At ang tinuturong mastermind, Saldico Martin Romualdez. So, sinong palabasin ninyong mastermind? Diskaya, anak ng kagwang... Section 5, which refers to the Memorandum of Agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness. Nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, What is specific provision under that law, under that provision? Section 5 po says Nga, that basahin mo. before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Namuti yung buhok kay Marcolita. Ano nga? Wala naman talagang nilagay dyan na dapat magsauli, anak ng kwanggulo. Pipilit nyo pa. Mali na nga. Halatang-halata na kayo. Ano nga? Wala namang masabi. Ito, tuloy, Sino. Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So, doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment? No. We are saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations The basis of legal obligation is the law itself. is the law itself, which Walang includes, nakalagay na restitution. Patay. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the civil code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read
consistent and harmoniously Paano mo nga with other i-apply provisions yun, of the even law. the civil code? How can you apply? Paano, ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. Tinawanan kayo ni Senador Marcolita, puta, memorandum lang ipinangandakan mo. Anong susundin mo, memorandum o yung sa batas? Yung memorandum, sarili niyong opinion yun eh. Gawa-gawa niyo lang yan eh. For the sake, kung meron kayong gigipitin, putang nagawa ni Bunying yan, memo ng SOG yan. Pinag-usapan yung 1987 Constitution. May nakalagay ba sa batas na gano'n? Ang sagot, wala. Mga honghang talaga nagiging ubob sila dito. Hindi ho. The DOJ Let me is distinguish. in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil wala obligation. Wala pa nga pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa, doon sa memorandum na sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan ang Kasama gagaling po- ang obligation? The law does not provide restitution in the first place. Patay. That is very simple. Legal obligation po has a Huwag specific kayong definition. mag-imagine ng argument, Yusek. Huwag kayong mag-imagine ng argument. Puta, mga kalahi talaga to ni Bongbong Marcos eh. Mahilig mag-imagine eh. Tingnan mo yung tatay daw niya, lagi niyang kausap kahit multo na. Huwag kayong mag-imagine. Nakapulburon lang, anak ng Kuanggolo. Magtatagal lang tayo rito. This is very Correct. simple enough. Anyway, ang sinasabi ko lang Kapag po, ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? we are saying that legal obligations is defined under You the law. cannot And legal even obligations you includes cannot unjust use enrichment. your opinion will even matter here. That's your opinion. Ang pinag-uusapan natin is the requisite of law. Correct. Thus, the maxim expressio unius est exclusio alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang So, anong sinasabi ibig ko po, sabihin nun? Ang what is expressed excluded is not included. Kaya nga. You are including an opinion which was not expressly enumerated under Section 10 of law. Hindi. Ang sarap ng banatan, anak ng kagwang, oh. Huwag nang ipilit yung mga opinion nyo lang yan. Si Senador Marcolita kasi talagang stick talaga siya sa batas kasi abogado eh. Eh, dito tayo. Putangin na, bakit pagawa-gawa ka ng sarili mong batas? May batas tayo. Ito yung sundin natin. Pag sinabi ng batas, bawal lumabas, bawal ka lumabas, anak ng kagwang ka. Pag sinasabi ng batas, matulog ka na. Pambuhay. Talaysin, We submit, Your Honor, that a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. So, Yan Mr. po ang Chair, position namin. the opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. correct. We submit, Your Honor, we're just reading the text of Section 5. Your Honor, may I also add, we are trying to Wag na sir, nagiging bubo tayong lahat dito dahil sa inyo. get to the bottom of the investigation. You are adding an opinion and you are supplanting the basic provision of law. You cannot do that. And sabi pa nga natin, the spring cannot rise higher than its source. Tama? Opo. Paano? Tahimik Pag na lahat. opinion mo,
Gagamitin natin. Mm. Sana wag ganun para hindi na tayo magtagal. Correct. Paano nyo mapoprocess ngayon ito, Sec. Vida? Kung ipipilit nyo halimbawa, tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Discayas? I am not defending them. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang. Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw niyang i-process, nasa sa inyo yon. Kasi, Senador Marcolita, yung mastermind, papag-usapan natin mamaya, si Palaka. Kaya ayaw nila si Diskaya gawing state witness kasi kanta na talaga si Palaka dito. Nasa sa inyo yun. Kasi dito sa inyong presentation, checkmate na sila dito, kunti na lang. Yung Office ng Secretary, yung law enforcement program ninyo, yung percentage of successful prosecution, meaning conviction vis-a-vis acquittal, is 90.14%. Pero yung percentage of successful prosecution in cases with witnesses covered by the program, it's 95.3%. And then the third, percentage of successful prosecution in relevant cases handled by the DOJ prosecutors, 80.5%. So dito mas mataas talaga yung success if you will use the WPP. Hindi nga ako, nagtataka nga ako kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa, samantalang wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng Witness. program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Ay, hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico at and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin yung to be consistent. Yari yung bundan. Mata. To be consistent. Huwag mo nang sabihin consistent ka, anak ka ng kagwang. Kasi simula umpisa hindi ka consistent. Pahiya yung budlat ng mata. True pa rin ni Baka ito eh. Okay talaga. There is no consistency here. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Ano hinagdag mo, anak ka ng kagwang? Tunaw na tunaw kay Senador Marcolita. Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, di ba, kasama ako sa sindikatong ito. Di ba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga Diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor... Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera?
I have to explain myself. Opo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong iyon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto niya puro butiti. Unahin na, Senador Marcolita, yung palaka, sarap ay identify. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Correct. Tsaka na natin sila pag na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isolid sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Yan. Kasi mayroong court order eh. Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can the Department of Justice do that? You're supposed to be the embodiment of justice. Mr. Ano? Tahimik lahat. Napangiwi. Napangiwi. Yung budlat ng mata. Ayaw kasi nilang gawing state witness kasi mapangalanan si Baki dyan, di ba? Sinabi ni Baki. Meron din siyang nakontrata, di ba? Lahat ng mga kontratista o kontraktor ni Baki sa proyekto nila, Diskaya, di ba? Sa Intramuros. Oh, tsaka sa Norte, kontraktor ni Sandro Marcos, Diskaya. Kaya ayaw nila gawing state witness kasi laglag sila. Umalas ngayon si Baki dahil ito na, merong pribadong individual pumunta po ng ICI, pinapaimbestigahan na po si Lisa Marcos patungkol po sa flood control dahil dawit na po siya dito. Pakinggan natin to. Pero tatabi sa litrato ba kami? Ano yung nakita niyong ties between Maynard and the First Lady? Okay, batay dun sa mga, kung mapapansin natin, dun sa final naming letter of sentiments, attached of that, of course, ito yung mga pictures na may kinalaman doon sa, of course, si Maynard Ngu and First Lady Araneta Marcos. So, naniniwala ako na dapat imbestigahan ng ICI yung ganitong sitwasyon o concept. So, part of that, nandito din. Ito yun galing sa, of course, sa mga credible nating media, oo, na bilyonaryo, okay, nandito po. So, wala naman kailangan siraan na ibang tao. Of course, kailangan lang natin ng linaw. Ano ba ang nangyayari? Okay, so, batay sa mga pictures na nakalagay dito, from Annex B hanggang dito sa C, kung mapapansin nyo, nandito lahat na may hindi naman ito yung, actually yung mga ebidensya, yung sinasabi, nasa internet na eh. Madali na siyang makita. So, ito, pinit namin as an attachment para sa pagpasa namin ng info sa ICI. Sir, ano ang naging tungkol ni Atty. Basaka dito sa pagpasa niyo nasa liksik niyo po na in connection with First Lady and Maynard? Actually, yung pagpasa namin sa taas, nasabi naman niya kung mas maigi na ipapahayag namin yung opinion namin tungkol sa usapin na ito, lalo sa corruption sa flood control project. Tingin namin hindi naman ito paglaban sa kahit na sinong personalidad. Wala rin naman kami pakialam sa mga politiko o sa mga agenda nila na paninira o kung ano pa man. Ang gusto lang namin ang malinis at patas. Yun lamang. So, naniniwala ako na magsisimula lahat ng ito kung merong tatayo at maninindigan para sa katotohanan. Patay ka, Baki. Senador Marcolita, mukhang ito na yata yung sinasabi mong mastermind. Malaking isda, hindi butiti. Hindi butiti, Senador Marcolita, kundi palaka.
Animal, oh. Lisa Aranita Marcos, Minard Ngo, nais paimbestigahan sa ICI. Okay, ang mga individual na po yan, si Janice Santander, a private citizen, filed a request before the Independent Commission for Infrastructure to probe a special envoy to China, Minard Ngo, and First Lady Lisa Aranita Marcos, in a letter addressed to retired Justice Andres Reyes Jr. Santander, wants the ICI to explore alleged links between Ngo and Aranita Marcos over the flood control scandal. Ayan na! Ayan na po. Ito na po yung sinasabi natin eh. Si Ngo ay Ngo. Ang sabi naman ho ng pumunta sa ICI na gustong paimbestigahan si Lisa Marcos, hindi daw umano sila mga pro-Marcos at lalong hindi po sila din DDS. Sila, at hindi rin po silang kakamping. So ito po yung mga neutral na mga tao. So maganda ho ito dahil mga neutral na mga Pilipino ho mismo yung pumunta sa ICI na paimbestigahan ang ugnayan ni Ngo at Lisa Marcos. Ayan po yung mga pinapakita nilang picture kasama si Ngo at si Baki. Putangin, ang sarap ng inuman ninyo ng alak dyan. Siguro yung isang bote yan, magkano? 1 milyon sana oil. At ito pa, kasama yan sila. Uy, anong event yan? Ay, nako naman, ang sweet ninyo. Si Ngo. Ano ba ang background ni Minard Ngo? Si Minard Ngo ay Special Envoy of the Philippines to the People's Republic of China for Trade, Investment, in Tourism. Parang si ano ba, yung ginawa rin niya kay Michael Ma, di ba? Yung sa Sibuyas. Mas maganda itong ginawa. Big time itong kay Ngo dahil flood control, anak ng kagwang. Ngo wastag, ito, business empire. CEO of Cosmetic Technologies, maker of Cherry Mobile, one of the country most popular phone brands, founder of Cork Wine Bar. Uy, dyan sila nagiinuman pala ni Baki. So, ito yun. Ay, anik ng kamuti, oh. Papunta na tayo sa mga mastermind. Ang tanong, imbestigahan ka to ng ICI, anak ng kamuti, oh. Patawag nyo si Baki, walang immunity yan, eh. Director of Altos Property Ventures of Robinson Land Corporation, CEO of Starwip Piping Technology, and Director of Quantum Mobile Gears, Cash Nova, Seon Technology, SMN Foundation, Akucom System Solution, and Cosmic Digital Universe. Political and government links, appointed Special Envoy to the Philippines of the Republic of China for Trade Investment, reportedly contributed 30 million. Ano to? Ay, campaign daw ni Senador Escudero. Also donated mobile phones worth 1 million to ibang senador. Background, alumnus of De La Salle University. Yari ka dito, Baki. So ito nga yung sinasabi ni Senador Marcolita. Sino ba talaga yung gusto nyong tumbukin? Mga butiti, mga sapsap, o mga buhaya na kasing laki kay Lulong, o mga balyena na kasing laki kay Baki. Ako duda ako kung maimbestigahan ho ito. No? Baka takpan lang din yan yung ICI. Kung transparent lang sana ho ito, dali na ho dito talaga ang pamilyang Marcos, Martin Romualdez at Saldico. Kasama pala ito si Baki, anak ng kagwang, oh. Oh, ito na. Lumalabas na. Ang maganda dahil walang political affiliation yung nagreklamo laban dito kay Lisa Aranita Marcos na inuugnay kay Minard Ngo na nais paimbestigahan sa ICI. Ang tanong, kaya-kayang imbestigahan ng ICI si Baki? Ang nag-appoint sa ICI, sino? Si Ngiwem, anak ng kagwang. Anong hustisya meron tayo sa bansang ito? Oh my gulay, day. Dalian mo na maging presidente ka. Pag naging presidente, lahat sila priso.
at kulong ang mga hinayupak panigurado. Abangan natin kung kakasaba ang ICI na imbestigahan itong si Lisa Marcos na inuugnay na po ngayon sa flood control projects. Magandang gabi, Bisdak Pilipinas. God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.